Okay, magandang hapon po sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga ah, nanonood no, online. Magandang hapon po at I'm praying na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan at anuman yung katayuan natin o sitwasyon natin sa ngayon, I'm hoping no, and I'm praying that God will continue to bless us and continue to guide us. No? At sa mga panalangin, no, I do hope na magkaroon ng katugunan whatever we are asking or praying to God, especially sa mga sitwasyon na nangangailangan tayo o may mga pangangailangan, karamdaman, etc. No? Actually, siyempre habang nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi naman mawawala no, yung mga pagkakataon na tayo ay uh, lalapit sapagkat tayo ay nangangailangan sa atin, no, sa ating mga buhay. Okay? Bago tayo magsimula sa mensahe no, na uh, ating maririnig sa ngayon, manalangin muna tayo. Father God, we thank you for today. Thank you for giving us this opportunity to talk uh, to you regarding our uh, problems and challenges in life. So Lord, whatever we face today, please help us and give us a heart of patience and give us more faith as we are dealing with life's challenges every day. So Lord, maraming salamat po. And I pray for each one, especially those who are watching and everyone that has been attending this church. Uh, I pray for the extension of your blessings upon them. Lord, touch their lives and I pray for your healing upon the disease that we are experiencing today. So, Lord, as we are going to hear your message from your book, from your Bible, please help us to understand whatever you want to say that is going to give us encouragement, motivation to deal with this life and to stand up with the faith that you have given us. So, Lord, continue to make us grow spiritually and please continue to provide your um, hands to us, hands of forgiveness, heart of forgiveness, Lord. So please, whatever shortcomings we have, the sins that we did in the past, please forgive us. So Lord, thank you so much, and I consecrate you this message for today. In Jesus' name I pray. Amen. Well, we are going to talk about three things. And itong tatlong bagay na to, no, actually, they are very important in our lives. Lalong-lalo na no, sa ating buhay bilang mananampalataya, for us to be able to continue to stand sa ating pananampalataya. No? Sapagkat tayo, sa mga Kristiyano, of course, ang pananampalataya ay binibigay ng Panginoon sa bawat isa sapagkat yan ay bahagi ng kanyang biyaya, no? Upang sa ganoon tayo ay makapamuhay, no? Bilang mga Kristiyano. Well, we are very fortunate, no? Sapagkat once in our lives, no? We're able to receive the grace of God
At yun yung faith, no, na ibinigay niya sa bawat isa, sa mga mananampalataya. Well, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos. I believe that. No? Though sometimes, no, or most of the times in our lives, parang binabaliwala natin. Pero ito po yung katotohanan, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa kabila ng mga distractions na ating uh, na-encounter sa buhay natin. No? Maraming mga distractions. So, sa mga distractions na yan, no, dumarating yung panahon na parang nanghihina tayo. Given yon. No? Pero hindi naman dapat dumating doon sa punto na kung saan yung panghihina na yun ay talagang mawawala na ng tuluyan ng lakas. Ako ay naniniwala na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa kabila ng mga ganung bagay. At patuloy niya tayong binibigyan ng motibasyon to go on sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At sa pamamagitan niyan, no, kapag yung mga distractions na yun sa buhay natin, sa ating espiritualidad, ay napagtugmayan natin, ito naman tayo magkakaroon ng lakas at patuloy na kalakasan sa Panginoon. Despite of what is happening in our lives today, ang Panginoon ay patuloy niya tayong bibigyan ng kalakasan, no? At patuloy niyang i-insist, no, sa ating mga buhay, sa ating isipan, sa ating puso, sa ating espiritu, yung importansya ng kanyang presensya sa ating buhay. Kaya nga, minsan magtataka tayo, no, na napagtagumpayan ko yun. Dumating ako sa punto na ganito, na kung saan ay andun pa rin, no, yung paniniwala at pagtitiwala natin sa Panginoon. Well, tatlong bagay po ang gusto kong bigyan din dito. And God talks to me with this text for the past several days. And lagi itong pumapasok sa isip ko. Hindi lamang sa memorize ko ito, kundi talagang malaman, no, yung binitawan ni Apostol Pablo dito sa Romans 12:12. And hopefully, you'll be able to memorize this passage or text as well. I hope that it will become your memory verse, no, sa inyong buhay. Well, ang sabi dito sa Romans 12:12, no, ng Roma, tatlo po yung binanggit dito ni Apostol Pablo. Sabi niyang ganon, be patient, be joyful in hope. So, maging maligaya daw tayo habang tayo ay umaasa. No? Kapag ang tao ay nawala na ng pag-asa sa buhay, ang kasunod niyan ay depression. So, automatic yun. No? At ang depression na tinatawag, ito po ay isang psychological disease. No? Na yung iba, parang hindi pinaniniwalaan. Pero ang katotohanan po sa psychology, ito po ay disease. Okay? Ito po ay isang sakit, no? Sa pag-iisip na kung saan ang tao ay nawawala na ng gana sa anumang mga bagay. Nawawala ng hindi na masaya, o laging malungkot, depressed, etc. No? Siguro, sa atin, no, nakatitiyak ako na may mga nakakaranas yan, o nakaranas, no, in the past, in the pagtagumpayan nila. Sa karanasan ni Apostol Pablo, marami siyang mga na pagtagumpayan. Okay? Maraming mga pagsubok na kanya napagdaanan sa kanyang misyon. Lagi nating tandaan, no, na si Apostol Pablo, he was the first missionary to the Gentiles. No? Kasama niyo noon sila may mga kasama siya, no, na nagmisyon several times. No? Tumawid sila ng Mediterranean Sea in order to reach, no, Cyprus, ibang mga bansa, no, sa Levant, sa coast ng Mediterranean.
Well, sa mga misyong napagdaanan ni Apostol Pablo, ah, marami ring mga challenges. No? Unang-una na dyan yung ah, hamon ng pananalapi. Okay? Kasi hindi naman basta-basta mag-mission ka na wala ka namang pera. So, si Apostol Pablo, well, maganda lang yung kanyang naging background kasi before he became a Christian, a follower of Jesus Christ, of course, siguro nakaipon siya ng konti. And, but it was not mentioned in the Bible. Uh, but then, all along the way, no, sa kalagitnaan ng kanyang misyon, naging pag-asa niya yung mga kapatiran na naabot ng mensahe ng Panginoon na convert, no, naging mga Kristiyano, believers. At sila yung mga nagbibigay, no, ng tulong sa kanya financially upang sa ganun ay mapagpatuloy yung kanyang misyon. No. Mabasa natin yan sa Korinto, sa pangalawang Korinto. No. Na kung saan he's even uh, voicing out, no, yung tulong pinansyal na kakailanganin niya para na sa ganun may pagpatuloy yung kanyang misyon sa iba't ibang lugar. Well, ganon. So, sa mission ni Apostol Pablo, maraming mga challenges. Pero, sa mga challenges na yon ay hindi sumapit o hindi sumagi sa kanyang isip na siya ay ma-discourage. No? Nakulong siya sa Rome ng ilang beses. Tapos yung sinasakyan nilang barko ay nag-crash, no, doon sa Malta. No? He experienced shipwreck. At ilang araw siyang nasa dagat. Well, ganun yung mga challenges. Well, sa panahon natin ngayon, yung mga missionary, no, I encountered many missionaries sa simbahan natin, of course. At siguro, hindi nila naranasan yung ganong bagay, no, yung ganong mga challenges na naranasan ni Apostol Pablo. Karamihan sa mga missionary ngayon, no, of course, challenge pa rin yung magpunta ka sa ibang lugar, iwan mo kung saan ka um, tawag dito, komportable, okay, na lugar, iwan mo yung lugar na yon at pumunta ka sa ibang lugar. Well, yun pa lang, number one challenge na yon. No? Great challenge. It's already a great challenge. At sa lugar na pupuntahan mo, siyempre wala kang kakilala. I experienced that no, way back when I was just a newly graduate. When I just graduated no, sa Bible School, I was assigned no, in a certain place. Wala akong kakilala at all. Nag-rent lang ng isang maliit na bahay. Doon ako tumira. And it's really challenging. And traumatizing as well. No? Kasi sa mga walang experience sa ministry and then all of a sudden, no, ilagay sa ganung lugar. Medyo traumatizing talaga. But then, hindi naman yon nagiging hadlang upang sa ganon ay matigil no? Yung pag-asa natin, yung pananampalataya natin sa Diyos. In fact, yung ganong mga bagay ang nagsisilbing encouragement na kapag binalikan mo at dumating ka sa punto na kung saan tumanda ka na no, sa paglilingkod sa Diyos, parang nakakatuwa rin na naranasan mo yung ganong bagay. Hindi siya actually discouraging. Traumatizing in some sense, but then it doesn't mean that you'll stop no, serving the Lord. So sa mga misyon ni Apostol Pablo, wala pa sa kalingkingan yung mga ganung bagay. Kasi marami talagang naranasan si Paul no, na nakaranasan na hindi natin na naranasan. No? Pero sa mga naranasan na ni Apostol Pablo, hindi siya tumigil, bagkos siya ay nagpatuloy at sa pamamagitan niya nga ay dumami ng dumami ang mga mananampalataya. At of course, isa tayo sa mga bunga noon sapagkat if Apostle Paul didn't start no, doing missionary doon sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo, sino kaya ang nagsimula? At meron kayang mga hintil na nakakilala sa Panginoon. No? Sapagkat ang naging sentro muna noon ng ebanghelyo ay sa circle ng mga Hudyo. Ang Panginoong Jesus, siya po ay galing sa Judaism, no? Jews. Siya po ay Hudyo at ang kanyang circle of discipleship ay mga Hudyo, no? Karami sa kanila. Okay? So, ibig sabihin, it really started with Apostle Paul, yung mission
na lumaganap doon sa mga hintil. At sabi nga nila, Apostle Paul was a great interpreter of Jesus Christ doon sa mga hindi Hudyo. At sabi ko nga, tayo ay kabilang doon sa mga naging bunga ng misyon ni Apostol Pablo. Well, ang sabi niyang ganun, unang-una sa Romans 12:12, be joyful in hope. Okay? Si Apostol Pablo, sa kabila ng mga challenges na kanya naranasan, hindi nawawala yung kanyang pag-asa. At hindi lang basta-basta siya umasa. No? Sa kanyang pag-asa, nandun din yung galak. Okay? Hindi lamang basta umaasa siya, kundi may galak siya na umaasa sapagkat alam niya na sa kanyang ginagawa, hindi siya mag-isa, kundi kasama niya ang Panginoong Hesus na kumikilos sa kanyang buhay. Kahit na naghiwalay sila ng kasama niya si Barnabas during the time due to some issues, hindi siya natinag sa kanyang ginagawa. Okay? At nagpatuloy siya sa kanyang misyon at nagpatuloy siyang umaasa na may kagalakan sa Panginoong Diyos. Okay? At naging matagumpay yung kanyang misyon na yon. Okay? Lumaganap ang ebanghelyo ng Panginoon, hindi lamang sa mga lugar ng Mediterranean areas, sa Levant, etc., kundi lumaganap pa sa iba't ibang panig ng mundo. At yun, si Apostol Pablo ang naging susi nun. So ano pa yung pangalawa na pinuntuhan ni Apostol Pablo dito? Sabi nga kanina, there are three things that Romans 12:12 want us to understand. No? Ang pangalawa is patient in affliction. Okay. Pag sinabi natin affliction, mga kapatid, ito yung hindi basta-bastang tawag dito, kahirapan. No? Pag sinabi natin affliction, katulad sa mga athlete, merong grupo ng mga athletes, yung mga mixed martial arts, ang tawag nila sa kanilang grupo ay affliction. So doon kasi, kapag nagtitrain sila, talagang they train so hard. Pagka may sparring sila, talagang nagkakatamaan, nagkakasakitan. At of course, yung mga atleta, hindi naman yan basta-basta naging athlete na walang training. Sa bawat atleta, usually, kapag nagtitrain sila sa kanilang field of expertise, talagang marami silang tawag dito, iniiwasan yung mga dapat na hindi gawin, mga dapat gawin, mga pagkain, lalong-lalo na sa mga mixed martial artists, karamihan yan, may mga pagkain na talagang ina-avoid nila. At may mga pagkain na dapat nilang kainin. So, yung mga pagkain na dapat i-avoid, syempre, dumarating yung point na gusto nilang kumain ng mga ganun. At of course, yung mga training ng mga yan ay hindi basta-basta. Gigising ng madaling araw, tatakbo, tapos mag-i-spar, magbubuhat ng mga mabibigat na bagay para nang sa ganun lumakas yung stamina, lumakas yung katawan nila at magkaroon sila ng mga muscles. Para pag dumating yung araw na meron silang laban is andon lahat yung lakas, yung stamina at saka yung tibay nila sa pakikipaglaban. So ganun. So sa pinagdaraanan ng isang atleta, parang they are being afflicted with some sorts of pains, body pains, at saka psychological pains, kasi may mga bagay na dapat silang kalimutan, may mga bagay na dapat silang baguhin sa kanilang mga ginagawa. So ang sabi ni Apostol Pablo dito, be patient in affliction. Paano maging pasensyoso? Well, kapag nawala yung pasensya natin sa mga bagay na para sa atin ay parang ang hirap na harapin, parang bibigay tayo. Sa isang atleta, kapag hindi mo na pagtagumpayan yung training, ang tendency niyan is malagay ka sa alanganin. Sa mga combatants, kapag humarap sila doon sa laban, ang tendency is madali silang matalo kapag kulang sa training. Kaya
Ako, fan ako ng mixed martial arts, ano? Kaya yung laging illustration ko. Makikita mo, no, sa mga mixed martial artists, yung mga usually, no, yung mga ipinapalit. Halimbawa, merong naka-schedule na lalaban ng ganito. And all of a sudden, nagkaroon ng, ng sakit o uh, unavoidable reason kaya yung isang partner, no, doon sa laban ay hindi makakapagpatuloy. Merong isang short call, no, o short notice para sa ibang atleta. So usually, sa mga short notice na yon, within 2 weeks or 1 week, yung mga short notice, short calls, no, ng mga lalaban para kapalit, no, nung nagkaroon ng sakit na atleta, usually natatalo kasi kulang nga sa preparation o kaya naman hindi umaabot doon sa timbang na dapat sana limit ng timbang nila. Let's say for example, no, sa welterweight ang limit is 170 pounds. So usually hindi nila naabot 'yon dahil nga kulang sila sa preparation. Usually lumalagpas sila ron, kaya ang nangyayari nagkakaroon sila ng kaltas, no, sa kanilang uh, uh, price. O kaya naman natatalo sila sapagkat yung mga kalaban nila is ready, preparado para sa laban na yun. So, ganun. Well, sa atin, no, yung merong physical affliction na tinatawag, yun yung sinasabi natin, no, sa mga atleta. Pero meron ding spiritual affliction, okay, na tinatawag. Yun yung minsan nagdarahop tayo, nakakaranas tayo ng paghihirap, no? Spiritually, emotionally, psychologically. Pero ang sabi rito ni Apostol Pablo, and hindi ako nagsasabi nito, ang sabi niya, be patient, no? Sapagkat alam naman natin, alam niya, no, na kung hindi tayo magiging pasensyoso sa ganung bagay, mawawala tayo sa hulog, no? Mawawala tayo sa direksyon at ang mangyari ay bibigay tayo. Kaya ang sabi rito ni Apostol Pablo, be patient in affliction. Kung meron man tayo na pagdaraanan na ganun, ay take those things as challenges, no? Those afflictions in life. But be patient, sapagkat yung pasensya, no, sa mga ganung bagay na napagdaraanan natin, yun ang magsisilbing uh, stepping stone para na sa ganon ay manatili tayong maging matagumpay, no, sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Ano yung pangatlo? Well, ang pangatlo, sabi sa una, be joyful in hope, be patient in affliction, and in prayer, ano, be uh, hopeful in prayer, no. So basahin natin ulit, no, for us to make sure, no, na perfect itong verse na binasa natin, na pinag-aaralan natin. So ang sabi nga nun, be joyful in hope, patient in affliction or tribulation, and faithful in prayer. No? So sabi ko kanina, be hopeful in prayer. Well, almost same relevance, no? Almost same weight, no? So, be faithful in prayer. Okay? Mahalaga talaga ang panalangin. Sapagkat ang panalangin, yan po yung dyan tayo nagkakaroon ng secret or let's say for example, you have your own prayer talking with God. That's a conversation with God in a very special way. No? Ang panalangin ay napakahalaga po sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Well, given naman po ito, no? General knowledge, na lahat naman po ng klaseng relihiyon, sila po ay nananalangin, nagdarasal, no? Sa term ng iba. Well, kung ang ibang mga relihiyon, bukod sa Kristyanismo, sila po ay matyagang nananalangin, how much more sa atin? Tayo mismo tinuruan ng Panginoon kung paano manalangin. No? Sa Matthew 6:9-13, no? Yun yung pattern na binigay sa atin ng Panginoon
kung paano manalangin, no? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So yun po yung the Lord's Prayer na tinuro sa atin ng Panginoon. At all throughout the Bible, mga kapatid, laging paulit-ulit na binibigyan ng diin ang kahalagahan po ng panalangin. Okay? Anong sabi sa Colossians 4:2? Ang sabing ganon, devote yourselves in prayer, being watchful and thankful. Devote yourselves in prayer. Pag-ibigay ninyo ng buong buo, no? Yung sarili ninyo, yung focus ninyo sa panalangin. Pag hindi tayo nananalangin, mga kapatid, pag hindi ka nakalimutan mong manalangin ng isang beses man lang sa loob ng isang araw, parang empty, no, yung nararamdaman natin. Kahit na sa mga biyaya man lang na ating tinanggap sa Panginoon o tinatanggap sa Panginoon, just learn how to thank the Lord. No? Sapagkat yun ay bahagi, no, ng panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon. At of course, in-insist ni Apostle Paul sa Colossians 4:2, devote yourselves in prayer. No? Lagi kayong manalangin. Okay? Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:7, pray continually. No? Pray continually. So, palagi kayong manalangin. Lagi kayong manalangin. Hindi porket wala na kayong pangailangan sa tingin mo, no? Wala ka ng pangailangan. Meron ka na lahat-lahat. No? Milyonaryo ka na, bilyonaryo ka na. Lahat ng gusto mo, nakakamtan mo. But then, kapatid, matuto pa rin tayong manalangin. Ano ba yung klase ng pananalangin? Pagpupuri sa Panginoon. No? Pasalamatan natin siya sapagkat meron tayong lahat ng biyaya at pagpapala, no, sa ating buhay. Pasalamatan natin siya sapagkat maayos, no, ang kalagayan ng ating katawan. Pasalamatan natin siya sapagkat nakakatanggap tayo, no, ng mga pagpapala, okay, na minsan hindi natin ini-expect. Pasalamatan natin siya sapagkat sa araw-araw, no, nananatili tayong uh, payapa, no, sa buhay at ligtas, no, sa araw-araw. Sapagkat minsan yung aksidente, no, dumarating yan sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Pasalamatan natin siya sapagkat buhay tayo. Pasalamatan natin siya sapagkat kinabukasan, sa tuwing umaga, gigising tayo, kumpleto ang katawan natin. Tayo ay gumagalaw, kumikilos. Tayo ay may lakas na kung saan tayo nakakapagtrabaho upang matugunan yung ating pangailangan. So, pasalamatan natin siya, no, sa bawat araw. At kung meron man tayong hinaing, no, hindi naman bingi ang Panginoon. Laging bukas yung kanyang tenga, laging welcome, no, sa mga bagay-bagay na ating na gusto natin na hinaing natin sa kanya. No? Kung may mga sama tayo ng loob, no, ipagkaloob natin sa kanya. Hindi kung may sama tayo ng loob, kung kani-kanino natin sasabihin. No? Nagiging meet sa patuloy yung sarili natin, no? Ng gulo ng iba sapagkat kung minsan, no, may sama tayo ng loob sa isang tao, sasabihin natin sa kabila, na-experience ko to, mga kapatid, no? Hindi ko pa nami-meet yung tao, galit na sa akin. Magtataka ka sa ganon, no? Kumbaga first time pa lang kayo nagkita, medyo negative na yung dating mo sa kanya. So, naranasan niyo na ba yun? Kumbaga, first time nyo pala magkita and yet negative na kaagad yung dating ng tao sa'yo. Well, nangyayari yan, no? Minsan nagiging ordinaryo na yan. Sapagkat yung iba, no, kapag may yung kilala mo, may sama ng loob sa'yo at sinabi doon sa kabila na hindi mo naman kakilala, ang tendency is na-influensyahan yung tao na yun. At kapag nagkita kayo, since na-influensya na siya, negative na yung dating sa'yo. Kaya kung meron tayong sama ng loob, mga kapatid, sa iba, no? At yan po ay affliction, spiritual affliction. Bakit hindi natin ipagkaloob sa Panginoon? And after that, no,
pakawalan na natin. Sapagkat usually yung mga ganung bagay, hindi naman yung tao na kung saan meron tayo sama ng loob ang maapektuhan. Maapektuhan noon, yung nagkikimkim ng sama ng loob. Kaya kung may galit tayo sa kapwa natin, ipagkaloob natin sa Panginoon Diyos, learn no, how to throw away no, o ihagis no, o palayain no, yung sarili natin doon sa muhi o sa galit na yon. Upang sa ganon, no, makapamuhay tayo ng payapa. Alam niyo ba mga kapatid, yung muhi at galit, yung sama ng loob sa kapwa, kapag kinikimkim natin yan, yan ang nadudulot ng isa sa mga stress sa buhay. No? Hindi lamang yung hindi lang yung ano ba yung kakainin natin mamaya. Well, yung mga ganun, hindi natin nararanasan dito sa Japan yun. For as long as you are able, you have that strength, you can work, no? Masusuffice mo no? Yung pangailangan mo. Pero sa Pilipinas, no, I experienced that when I was just a little kid. No? Yung bang, kakain nyo lang ng tanghalian, sasabihin ka agad ng nanay mo, ano kayo kakainin natin mamaya. So, those are stresses in life. Pero dito, hindi naman nararanasan yun usually. Okay? Sapagkat we have sufficient blessings dito sa Japan. Usually dito, yung naging number one cause of stress is yung mga kapwa rin. No? Kaya kung ikaw may stress ka or because of that, no, may sama ka ng loob galit sa iyong kapwa, pakawalan mo na yung sarili mo sapagkat don't imprison yourself no, doon sa nararamdaman mo. Meron nga kasabihan, no, kapag iniisip mo yung isang tao na may galit ka, para na rin ibinibilanggo mo yung sarili mo doon sa tao na yon, no? Dahil sa galit na nararamdaman mo. Kaya, pakawalan natin yon, no? Ibato natin sa kung saan ang Panginoon pwede niyang tumatanggap no, kung anong nararamdaman natin. And then afterwards, pabayaan na natin. Learn how to go away no, from that kind of feeling. Okay? At then a lesson no, kung bakit naramdaman mo yon. May lesson ba na pwedeng makuha ron? Bakit nagkaroon ka ng ganong klaseng feeling sa iba? Ano ba yung dahilan? Learn a lesson from that. At huwag na natin balikan yun. So, ang sabi rito, be faithful in prayer. No? Yung pangatlo. Maging matapat tayo o maging mapanalanginin tayo. Okay? Yun. Sa mga ganung bagay, learn to give those things to God. No? Yung anger, emotions, mga negative emotion. Bigay natin sa Panginoon yun. Ang Panginoon nakahandang tanggapin yan at lamusukin, no? Yung ganong klase emotion at itapon. At matuto tayo na kapag bigay na natin sa Panginoon, wala na yon, no? Release yourself, okay, from that kind of feeling. Be faithful in prayer. Ano pa yung mga dapat natin ipanalangin sa Panginoon? Okay? Of course, meron tayong mga pangailangan. Okay? Meron kang physical disease, okay, affliction, etc. No? You can just ask God to, for that, for healing. Nang sa ganon, no, ay maging maayos. No? Maraming mga panalangin, okay, prayers that we need to give up to God. Pasasalamat, etc. Katulad nga na nabanggit ko kanina. So, lagi nating isipin, no, na napakahalaga ng panalangin. So again, ang sabi sa Colossians 4:2, devote yourselves in prayer, being watchful and thankful. And 1 Thessalonians 5:7, pray continually. Okay? And anong sabi sa Mark 11:23 or 25? Ang sabing ganon, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, okay, believe that you have received it and it will be yours. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi nun. Okay? Hindi ako nagsabi.
Ang catch lang doon is paano ka manalangin, kapatid. Tayo ba ay nananalangin na lumalabas lamang sa nguso? O tayo ba ay nananalangin na nanggagaling sa puso? Tandaan natin, ang panalangin na nanggagaling lang sa nguso, yan po ay ingay lamang. Pero ang panalangin na nanggagaling sa puso, yan po ay naririnig at pinakikinggan ng Panginoong Diyos. Maniwala po tayo. Kaya nga sabi dun sa Mark 11:25, "Therefore, I tell you," ang sabi ng Panginoon, "whatever you ask for in prayer," anuman yung hilingin mo sa pamamagitan ng panalangin, believe that you have received it. Okay? So, hindi lamang tayo manalangin na lalabas sa nguso, kundi sa puso. Manalangin tayo na tayo ay nananampalataya sa Diyos. Believe that you have received it and it will be yours. So, ano po yung panalangin natin sa oras na ito? Manalangin po tayo, mag-umpisa tayo manalangin mula sa puso with faith. At embrace natin yung sinabi ng Panginoon sa Marcos chapter 11. Amen? So again, ano po yung tatlo na binigyan ng diin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya? Una, be joyful in hope. Lagi tayong may galak habang umaasa. Maging pasensyoso sa mga affliction, mga kahirapan. Be patient in affliction. And pangatlo, be faithful in prayer. Be faithful in prayer. So yun po yung tatandaan natin. Tatlong lessons ibinigay sa atin ng Panginoon, encouragement upang sa ganon tayo ay maging victorious na mga mananampalataya. So tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa iyong mensahe. Thank you for us, for you, for your spirit for today. Thank you for giving us the spirit of understanding. Lord, thank you for your encouragement. Thank you for your motivation for us. Thank you so much, Lord. And I pray for each one, whatever prayer we have, Panginoon, please help us to believe that we have received it, Panginoon. Alam namin na ang panalangin na nanggagaling sa puso, panalangin ng naayon sa aming pananampalataya, ito po ang iyong narinig. So Lord, I believe that your Spirit is in the middle of us because you are ever present. As you are present in the middle of those Christians all around the world, Panginoon, you are also present here. I believe that, and I believe that your Spirit is also working for those who are watching this online. Lord, thank you. Again, we praise your name. We glorify you. In the name of Jesus, we pray. Amen.